kumusta na kayo guys? Diyos sa agaw tani ka mo aming nga wawagiyaw ang tufera nga kay Banagu. Naimbag nga aldaw kata kayo aming kakapsat ko nga Ilocano. When numan at tino ti ayan nyo agan alwag kayo apo. Papagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating vlog ni Kuya Musti Adventure. Kuya to. Welcome back sa ating vlog na si Kuya Musti Adventure. Guys, andito tayo ngayon sa Hadco upang mag-diesel dahil hindi sapat ang ating diesel na galing tayo ng Tabuk. Kaya ito guys, ang ating truck ngayon nakaparking. Na hintayin natin na papasok yung taga-pirma ng ating papel bago tayo mag-diesel dahil hindi tayo didisilan kapag hindi napirmahan ang ating wiggle. And guys, ang ating bagong truck ngayon na unit, FT1318. Pang-apat na truck na natin yan guys. Pero same na unit, same series. Yung truck natin dati, 1214. Ngayon, napalitan ng 1295. Tapos, napalitan uli ng 1340. Ito ngayon, nang ipinalit ngayon na FT1318. Yan. Ang bago natin ngayon unit, guys. Andito tayo sa Hadco Hail. Dito yung dati nilang taniman ng damo saka mais. Dito lang pwede mag-refill ng diesel dahil hindi tayo pwede mag-refill ng diesel doon sa ibang poultry tulad ng Al-Shamli. Hindi pwede ron dahil iwas sila sa virus. Kaya dito tayo pinapunta. At ayos naman dahil sa awa ng Diyos nakapagpahinga tayo ng maayos kagabi na nakompleto yung tulog natin. Tapos nakapag-ano na rin tayo guys. Nakapag-shower na tayo ngayong umaga. Naligo tayo upang sa ganun na ma-fresh na naman sa ating pagbiyahe. Shout out pala sa aking mga minamahal na mga followers and viewers. Kumusta na kayo guys? Lalong-lalo na sa aking subscribers. Naway wala kayo sawang pagsuporta sa akin. Hinihiling ko ang inyong suporta. Maraming salamat guys sa inyong palaging panonood. Ating ipagpatuloy guys ang ating pag-video sa ating truck. Ayan guys, na napakahaba ng ating trailer na yan. Kung titignan mo, mabigat siyang hatakin. Mabigat naman talaga. Lalong-lalo na kung buhatin mo ay talagang napakabigat. Triple axle lang yan guys. Dahil sa ating ngayon na pagbabalik dito sa CBB Milk Finish Product. Dahil nangailangan na naman sila ng driver, gawa na nga tayo nung nakaraan napasama tayo sa tanggalan. Tapos ngayon, nakulang sila ng driver, kaya tinawagan ulit tayo. Ayan ang ating file number na ating trailer, 53634. Almaray lang talaga ang malakas. Kita nyo ngayon guys, may barrier na. Mayroon pang saso. Tag number. Ito yung level, airbag level niya. 6 o'clock. Tapos, ito yung on-off ng airbag. Ito sa last axle. Ito sa center axle, sa gitna. Ay naman sa first axle. Yan guys, pag napaplatan kami ng gulong, sinasarado namin yan. Isasarado mo lang na siya ng ganito guys. So, sarado mo siya ng ganyan. Tapos, i-jack mo na yung kuhan. I-jack mo na yung axle na yun. Kita nyo, bababa guys. Kita nyo yung airbag na yan. Airbag na yan, isarado ko. Kita mo, bababa. Ayaw. Bababa yun guys. Yan, bababa Maangat na siya Maangat na yung airbag na yun bababa siya. Kasi wala nang hangin yan. Pag ginakan yan, madali na lang i-jack. Magana lang i-jack yan.
Ngayon, i-open natin. Angat siya. Oh, umangat na. Ganun lang yan guys. Ito yung gulong. Single axle, single tire, triple axle. Pero yung gulong na yan guys, oversize. Yan ang uso ngayon dito sa Saudi. Triple axle na single tire. Tapos 10 stud siya, 10 stud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. 10 stud siya. Hindi katulad sa Pilipinas na yung mga ibang tracking doon na mga katulad ng mga Giga ganyan. Kwan siya, double lock. Merong inter saka outer. Ito naman yung spare tire ng trailer. Doon sa kabila, spare tire yun ng traktor. Pero kayo, maingay guys. Ito guys, yung hydraulic tank. Hydraulic tank yan. Tapos ito, diesel tank. Karga lang nito, nasa 200 liters. Maliit. Maliit yan na tangke. Tapos ito yung supply ng hose ng hydraulic. Kaya guys, dati nakalagay dito, nakatayo. Kaso kapag nag-connect na ng trailer na ganito, hindi pwede kasi sukol siya. Ngayon, ang ginawa nila, ganyan ang style, made in Europe. Nandito na yung hydraulic tank. Tapos ayun yung hydraulic pump nya sa transmission. Ayan, hydraulic pump yan sa transmission. Tapos ito na, dito na nagpo-connect na ito. Kaya pag nagsiswimming siya, kahit nagsiswing, hindi na sukol dito. Pag yung dump truck na yung hihatakin. Ito naman guys, yung baterya niya. Ang hindi lang maganda rito, ito yung yung fuel filter niya. Yung drain ng diesel. Kaya ang problema rito, kapag ito nabutas dahil dyan sa tambutso, ay sunog talaga yan. Pupunta tayo rito sa niya. Doon na pala guys yung papirma muna natin guys itong ating Webel para pupunta na tayo mag-diesel. Guys, tapos na, napirmahan ang ating Webel, ang diesel. Punta na tayo dun sa dieselan guys para sa ganun mag-diesel na tayo. Ayan ang ating mekaniko breakdown. Yan ang breakdown mechanic. Yan lang tatawagan namin kung may breakdown kami. Ang priority niyan pagka na-breakdown ng truck ng CPP ay talaga naman para silang sinusundot ng karayom ang kanilang mga puwit. Ito na guys, tanggalin natin itong kalso sa gulong dahil hindi natin minaksi. Ayan na guys, ali na kayo at pumunta na tayo sa disilan. Tara tayo guys doon sa disilan para magpa-diesel tayo. At ang arrival natin ay mamayang alas 3 ng hapon, inshallah. Ayan ang taniman dati ng dali guys. Ayan ang taniman dati ng damo. Damo saka mais. Kaso pinito. Kaya lahat ng pagkain ng baka export.
Maluwag yung workshop nila rito sa farm to. Dito sa farming. Kahit na nagsara na yung taniman ng damo dito saka mais, hindi pa rin na nagsasara itong shop na to, itong workshop nila rito. Continuous pa rin. Diyan tayo pupunta guys, mag-diesel. Diyan tayo pupunta mag-diesel. Dito tayo dadaan. Left. Diyan tayo mag-diesel sa kanilang disilan. Dito tayo mag-diesel guys. Diesel guys, tapos na tayo nag-diesel. Ito na. Palabas na tayo dito sa farming. Lalabas na tayo guys. Doon tayo, kung saan tayo pumasok, doon din tayo lalabas. Dahil kung hindi tayo pumunta rito, nag-refill ng diesel guys, hindi magkakasya ang diesel natin pa uwi ng Riyadh. At lalo na ngayon, meron pa tayong backload na crates. Puno ng crates itong trailer kaya mabigat-bigat din. Kaya manigurado na tayo, baka mamaya matirikan tayo sa daan. Mahirap na. At lalong-lalo na yan guys, katulad yan tayo ay gumagamit ng aircon 24/7 guys, na umaandar ang ating makina dahil hindi tayo pwedeng hindi mag-aircon at masira ang kutis natin na kulay kayumanggi, maitin man ng dukha sa tingin, ay malakas pa rin ang apil. Hey, sana all. Maitin man ng dukha sa tingin, kayumanggi pa rin ang kulay natin. Naksa talaga tama na maitim man ng dukha sa tingin, malakas pa rin ang apil. Ay sana all. Ayan guys, maluwag tong farming na to. Itong taniman nila ng damo saka mais noong araw, nagsara to noong 2018. Doon na nagsimula 2018. Ngayon 2024 na. Sabi nila dati 5 years lang mag-open uli. Ano na ngayon mag-aano na pala ngayon. Iwan natin kung mag-open pa to. Kasi lahat ng pagkain ng baka puro export na. Ayan na nga, tapos na tayo nag-refill ng diesel ng 200 liters. Tayo ay road adventure na naman tayo guys. Pauwi ng Riyadh. Ilang araw tayo, umalis tayo ng 27 ng gabi doon sa Riyadh ng alas 8:30 ng gabi. Ano na ngayon? Na May 30 na. 28, 29, 30. Nakaw, 3 days yung ating biyahe mamayang alas 3 ng hapon ng ating arrival doon. Pero gabi na tayo magpasa, inshallah. May truck ban pa pala. Yun, ang isang problema pa, yung truck ban. Sana bago mag truck ban nandun na tayo sa Riyadh. Nakatapos na tayo. Ayan guys, yung workshop ng poultry. Yan yung
fabrication nila. Mga ginagawa nila dyan, yung mga nag-i-install sila ng filter, yung exhaust filter, gano'n. Exhaust filter. Ano yung mga in-install nila dyan, yung para sa poultry. Yung mga fan. Daming trabaho rito guys sa Almaray. Ito, pag nag-open yung taniman nila rito ng mais sa kadamo, ay talagang buksuan ng makukuha nila ng tao rito mga labor. Ayun, mga poultry mga yun. Nakita niya yung mga bubong na yun na poultry yan. Ganito lang kalawak ng farm mo dun sa Pilipinas. Tawagin na to ng asyenda. Asyenda na ang tawag dito. Pero dito, normal lang dito yung ganito tawagin na kasi disyerto Disyerto rito Kung tawagin nila rito, disyerto Ayan yung dates sa Almaray dito sa loob ng farm. Tolo-tolinada yung inaani dyan guys, taon-taon. Tulad ngayon, bungahan na naman yun. Pag ganitong magsimula na yung init, ayan, namumulaklak na yan. Ang anihan yan, ano ba ngayon? August. Ang yan, anihan yan. Yan yung puno na kapag nahinog yung bunga ay napakatamis. Yan, dates na yan. Kaya malulusog yung dates na yan guys. Kung mapansin nyo yung dates na yan, malulusog yan. Inaabonohan yan. Lalagyan ng fertilizer. Tapos, ini-spray yan din. Para hindi dapuan ng insekto. Yung dapuan ng mga, yung mga, di ba sa Pilipinas yung pampeste ng mga yung mga dumadapo sa nyogan na pinapatay yung nyog. Yan, meron sila rito niyan, yung pampatay ng mga insekto yan, i-spray yan. Tapos dinadamuhan, nililinisan, pinabawasan yung mga sanga niyan. Pati yung bunga niya, binabawasan din nila pag marami kasi pag hindi binawasan yung sanga ng bunga niyan, maliliit yung kalabasan ng bunga. Parang pakwan din, binabawasan yung gano'n. Parang asawa lang din, pag nagsawa binabawasan, pinapalitan gano'n para maging malusog.
Kung sa truck naman, pag may sira yung truck mo, papalitan mo ng bagong unit, gano'n. Yan o, lulusog guys o, next yan. Tapos may nakalinya na pandilig na hose dyan sa puno niyan. Yan sa pinakapuno niya. Yung nagsusupply ng tubig. Kasi yan, walang ulan dito. Katulad ngayon, bihira yung ulan ngayon dahil summer. Kaya kung walang dilig yan, malalantayan. Parang ikaw, pag wala kang dilig, matamlay ka, ganun. Pag walang dilig, matamlay ka. Pero pag nadiligan ka, malusog ka talaga. Ganyan din yan ng mga puno na yan. Ang buhay niyan, tubig. Ang buhay natin na tao, tubig din. Kaya kailangan natin sa katawan natin. Kaya yan, ganyan din ng mga puno na yan. Ayun o, yung mga nagtatanggal ng sanga, naglilinis yun. Equipment nga lang yung ginagamit nila, hindi naagdanan. Ito guys, yung daan na to, palabas na sagit yan. Ayan ang accommodation nila, mga manggagawa. Dati to guys, nakatanim dati dyan, ubas. Ngayon, wala na. Na yung ubas, pinalitan na lang ng dates. Kaya dates na yung nakatanim dyan. Ayan guys, yung accommodation nila rito. Yung mga manggagawa rito sa dairy. Dairy. Manggagawa rito sa farm. Saka yung yung bumibiyahe diyan sa yung transport na bumibiyahe dito sa poultry. Yan, dito na rin sila. Ito na guys, nakalabas na tayo sa gate. Andito na tayo sa daan. Nakalabas na tayo sa highway, sa main road. Dito tayo dumaan kasi mahirap yung dumaan doon sa kabila. Ayaw ko dumaan doon. Dito tayo. Shoutout sa lahat ng minamahal kong mga viewers and followers and subscribers. Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa panonood sa aking na-upload na video. Ngayon pa lamang ay ako'y nagpapasalamat sa inyo sapagkat wala kayo sawang suporta sa akin. Maraming salamat sa inyo guys. Naway pagpalain kayo ng Diyos saan man kayo naroon. Mga driver na yan, natutulog pa mga yan. Parang pala yun
Guys, maraming salamat sa inyong panonood sa aking upload na video. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. God bless you.